Ano nga ba ang mga 10 marka ng sulpot na sekta? Una, not founded by Christ. Alam naman natin na iisang iglesia lamang ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon po sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Kung mapapansin po natin, naka-singular form ang salitang church, na ibig sabihin, iisa lamang. At ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagtatag ng iglesia na ito almost 2,000 years ago, according po sa mga scholars at based on history. At malinaw naman na sa bansang Israel, unang lumitaw ito. Ngunit bakit napakaraming mga sekta ang nagsusulputan ngayon? Na ayon po sa Center of the Study of the Global Christianity at Gordon Conwell Theological Seminary, ay mahigit 40,000 Christian denominations and organizations sa buong mundo. Now, alin po ba dito ang totoo? Meron po tayong 3 batayan. Una, sino ang founder nito? Kung hindi si Kristo, malamang isang tao. At kapag tao ang founder nito, magtaka ka na. Dahil ito ay nagpatotoo sa sinasabi ni Kristo, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala, mga kababalaghan, upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya hindi na rin po nakapagtataka. Pangalawa, kailan ito itinatag? Ayon po sa history, Jesus proclaimed His church almost 2,000 years ago. Kaya matutukoy mo kung peke ang isang iglesia kung hindi ito tumutugon sa taon ng pagkakatatag ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ang iglesia na kinakaaniban mo ay nagsimula lamang noong 15th century, nako po, mag-isip ka na. Pangatlo, nagsimula ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa bansang Israel. Hanggang sa lumaganap sa Roma na kung saan ay naging malaking rason upang kumalat sa buong mundo. Now, kung ang iglesia na kinakaaniban mo nagsimula sa ibang sulok ng mundo, lalong-lalo na kung ito ay made in the Philippines, magtaka ka na. At baka nabudol ka na. Alalaman natin kung tunay na iglesia ang isang sekta kung si Kristo, ayon po sa Mateo 16:18, ang nagtatag nito. Kaya kung isa ka sa mga kaanib ng ganitong iglesia, mag-isip ka na. Pangalawang marka ng sulpot na sekta, nagtuturo ng doktrina ng demonyo. At ito ay malinaw na sinasabi po ni San Pablo. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapaninlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pasasalamat sapagkat mga ito'y nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Doktrina ng demonyo dahil ipinagbabawal ang pag-aasawa. At maliban sa mga Gnostiko na nagbabawal ng pag-aasawa, may ibang sekta rin na nagbabawal sa hindi pag-aasawa na hindi kaanib nila. At ang nagbabawal ng ilang uri ng pagkain kagaya ng pagkain ng dinuguan. Kaya kung isa ka sa mga kaanib ng ganitong iglesia, mag-isip ka na.